Sa kaugnay na balita, gamit ang Remotely Operated Vehicle o ROV, paspasan pa rin ang search and retrieval operations para sa mga di umano'y itinapon na bangkay ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Ang pinakahuling kaganapan, tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, bagamat makulimlim yung panahon ngayon, tuloy-tuloy yung pang-pitong araw ng search at retrieval operation ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard dito sa lawa ng Taal. Kasama sa deployment ngayon ang isang remotely operated vehicle. At ang sinasabi ngayon ng PCG alas 12:14 ng tanghali, negative pa naman, wala pang naiispatan yung kanilang ROV. Gayon din yung mga nakadeploy na technical divers na anumang kahina-hinalang bagay sa ilalim ng lawa ng Taal. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Laurel, Batangas na magdeklara ng state of calamity dahil sa epekto sa kanila ng issue sa missing sabongeros. Ayon kay Municipal Administrator Bienvenido Mayuga, pinakikiramdaman na nila yung estado ng ekonomiya ng kanilang bayan. Bumagsak na raw kasi yung demand at presyo ng mga huling isda dito sa Laurel simula nang sabihin ng whistleblower na si Alias Totoy na sa lawa umano ng Taal itinapon ang mga labi ng nawawalang sabongeros. Kabilang anya itong issue sa malalaking dagok na pinagdaanan ng mga mangingisda sa kanilang bayan. Pakinggan natin ang administradora. Isa po ito, bukod po sa nung naapektuhan sila nung bagyo, ay isa po ito sa malaking dagok para sa kanila. Kaya umaasa po sila ng isang positibo na paghahatid sa ating mga kababayan na ligtas naman siyang kainin. Sa tala ng lokal na pamahalaan, nasa 500 na yung marginalized na mangingisdang apektado ng issue dito sa Laurel na ang unang batch nga ay naabutan na kanina ng pangunang relief package. Yung nagkakaisang daing na mga mangingisda ngayon dito, binabarat na daw sila ng mangilan-ngilan na lamang na mamimili na mula sa 140 pesos kada kilo, bumabagsak na nila yan sa 50 pesos kada kilo ngayon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.